Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin na nag-avail nung RTL natin last July 20. Ayan, so kung mapapansin nyo, marami tayong RTL na nilabas nung July 20. Kung di po ako nagkakamali, yun po yung 20,000 heads na batch natin, Yun yung batch natin na 20,000 heads. So, marami pong mga nakapag-avail nun. Isa na po ako doon. Meron po tayong 2,400 na itabi. Actually, 7.5 po sana yon. Kaya lang, hindi ko po mahindian yung mga nagtatanong nun. Kaya, naubos po. Halos maubos. 2,400 lang po yung naiwan. At sa ngayon ay nasa na po ata sila. Kung di po ako nagkakamali, nasa 80% na po sila sa kanilang production. Ayan. So, ganun po yung ating pa-comment na rin po yung mga nakakuha sa atin ng RTL na pang July 20. Anyway, meron naman po akong record doon, andun sa opisina. So, makikita ko rin po kung sino-sino pa yung mga nakakuha. Ayan. Kasi po, nung nakaraang araw, actually, nung mga nakaraang linggo, may isa sa mga nakakuha, 288 heads, dyan po sa may La Union. Tinatanong niya kung ano na daw ba yung edad nung RTL niya nung dineliver natin. So, July 12 kasi ata yung nakita ko dun sa conversation namin. July 12 ko dineliver. So, sa July 20, sila 16 weeks ako. So, pinadala naman natin yung feeds nila. Ayan. So, wala naman nang sinabi si Sir. And then, kahapon, sa pagsagot ko ng mga messages sa akin, sa FB page natin na Mang Mags, super dami po kasi. Siguro mga 300 messages. Kaya nga po, halos lahat ng mga sinasagot ko doon ay puro inquiries. Kaya nga po, napagawa ako ng vlog natin tungkol sa mga inquiries para anytime na may magtanong, yung mga kadalasang tinatanong sa akin ay isesend ko na lang yung video na yon. Yung paano umorder or paano magpa-book, dapat yung title. Pero ang nailagay ni Green, paano ang mag-inquire ng RTL kay Mang Mags. Parang ganon. So sa pagsagot ko, isa sa mga messages na nabasa ko, yung chat ni Sir, yung nakakuha ng 288 heads nung July 20. Pero July 12 ko nga po dineliver yon. Ulitin ko, pinadala ko yung feeds. Nakakainin hanggang July 20. So, ang sinasabi po niya, nagtanong daw po kasi siya ng ibang feeds na maipapakain sa kanyang RTL. At yung poultry supply na pinagtanungan ni Sir ay pinapunta yung technician sa kanyang manukan. So, yung technician, ang pagkakaintindi ko, yung technician nagpunta sa bahay ni Sir at syempre dun sa bahay ni Sir, andun lang yung kanyang manok, malamang. So, 288 heads kasi nga po, backyard. Ayan. And then, may sinabi daw siya kay Sir. Kaya si Sir naman, syempre bilang newbie, sinabi niya rin sa akin. So, ganito yung pagkakasabi ni Sir. Mang Mags, nagpunta po yung technician nung poultry supply na bibilihan ko ng feeds at nakita niya na maraming kawitan, sabi niya. So, yun daw kawitan daw ang tawag sa mga manok na lalaki, mga tandang. So, may mga naihalo daw, siguro mga 50 to 60 heads daw. So, ako, nung nabasa ko, nagulat ako. Pero, dali-dali kong sinagot naman kaagad na pag nagdi-deliver po kasi kami, kako,
imposible po yung ganyang bilang ng lalaki, kako, kasi nga kapag na-identify na yung mga lalaking, yung mga kakarel natin, kasi nga po, di ba, ang explanation natin, out of 10,000 heads na sisiw na dumadating sa akin, merong mga humahalo na mga 50 heads. Pinakamarami na po, 100 heads. So, may mga lalaki talaga. Ngayon, yung mga lalaking yan, madali lang namang ma-identify dahil nga yung palong nila, sisiw pa lang malalaki na, malalago na. And then, pagdating ng 12 weeks, unti-unti na pong kinakatay ng mga poultry boys natin para ulamin. So, nakabukod na po yan. Binubukod na po nila yan. Meron po tayong cages dun sa kabilang side ng farm natin. Lalong-lalo na yung sa may, dyan sa pinupunta ninyo sa Kalasyaw. So, dun po sa pinakalikod, dun po nila nilalagay yung mga lalaking yan. Dahil, unang-una, kinakatay kapag pwede na ulamin. Pangalawa, kapag matatapos po yung grow, matatapos po yung harvest natin, uuwi po yung mga boys natin at kanya-kanya po sila ng bit-bit ng mga tandang na manok. Yan po. So, kanya-kanya po sila. May magbubuhat ng 3, mayroong magbubuhat ng 5, and then itong mga inuutusan naman natin papunta sa farm na maghatid ng bigas, sakaling di ako nakapagdala, at kung ano-ano pa, mga budget kapag may babali, ganyan. Pag nakita nilang may mga lalaki, hihingi rin yung mga yan. So, nag-uunahan. Minsan po, hindi ako nakakatikim ng lalaki kasi sabi ko nga po sa inyo, napakasarap po ng kakarel. Madalas ko pong iluto yan, pinatisang manok. So, napakasarap po. Ayan. So, sa madaling salita, ganun po yung sitwasyon. Kaya, nawawala po yung lalaking manok dun sa poultry house. Ngayon naman po, kapag mag-harvest tayo, merong mga sumasama, pero wala pong ganun karami na 50 o 60 gaya ng sinasabi ni Sir. Imagine, 50 to 60 heads daw out of 288 na dineliver namin. So, kako, imposible yan, kako. Merong sasama, accidentally siguro po, 1 o 2. Kahit na 5,000 heads yung i-deliver natin, lalo na kapag huli ng huli, syempre madilim, merong sasama na 1 o 2. Ngayon, bakit may napapasama pa rin na 1 o 2? Sabi mo, Mang Mags, inaalis nyo na yan, ganon. Inaalis at inuulam na as early as 12 weeks. Bakit may napapasama? Ganito po. Kaya po may napapasama kasi po yung may-ari nung manok na yon, yung nag-aalaga po, 2 po kasi sila, para hindi po sila mawalan, para mabantayan nila yung kanilang manok na iuuwi sa kanilang bahay na, halimbawa, tagtatatlo po sila, andun lang po yan, hinahalo po nila doon, yung mga 6 lang na piraso. Ngayon po, accidentally, kapag nakawala, ayan, mapapasama po yun. Ayan, so, imposible po na may mapasama sa inyo na sobrang dami, lalo na 288 heads, tapos 60 daw, o 50 to 60 heads daw. Tapos sabi ko, pakibidyuhan po kung ganon. Kaya, binidyuhan naman ni Sir. Hindi naman nagagalit si Sir, pero, syempre, alam naman natin yung tama at mali, di ba? So, unang-una, hindi natin yung gagawin. Pero, sabi ko, pakisend nga po yung video, pakibidyuhan ka ako. So, sinend naman ni Sir yung video kanina at ngayong gabi, na nagre-reply na naman tayo ng mga messages, mga katanungan ninyo. So, nakita ko na naman yung video ni Sir at yun nga po, pinost ko po sa FB page natin at tinatanong ko kung anong comment, kung lalaki ba o babae. Siyempre, marami naman na tayong audience dito. Makikita nyo naman yung itsura na ng manok, ano. Ayan, so, may boses pa nga yung, sabi niya, kawitan, ganon. So, 101% puro babae po yung nasa video.
At siya po yung ginamit kong background dyan na paulit-ulit yung nakikita, napapanood. Yan. So, 101%. So, ano ngayon ano pang napansin nyo? Pansinin nyo po kung anong makikita nyo pa dyan sa video. Ang napansin ko po dyan, wala pong pagkain yung mga manok at wala pong inumin. Yan. So, ang problema po dyan, kung kapag ganyan, hindi po talaga mangingitlog yung manok. Kapag ganyan palagi na walang pagkain at walang inumin. Ayan po. So, yan po yung nakita ko dyan sa video. Ayan. And then, ano pa ba? Well, sabihin na natin, siguro dahil walang pagkain, dahil malamang siguro sinabi ng technician na lalaki. So, ibig sabihin, kapag lalaki, sabi nga ni sir, sayang lang daw yung ipinakain niya. Ayan. So, hindi rin daw pala mangingitlog. So, ganun yon. So, ang moral lesson po dito, ito po kasing mga technician minsan, hindi naman po lahatan, pero karamihan po sa kanila, nag-apply lang ng trabaho as technician, mag-aahente-ahente lang ng feeds, mag-iikot-ikot. Tapos hindi pa nga natin alam kung anong technician yan, kung technician ba yan ng baboy o manok. Di ba? Tapos basta-basta magko-comment siya ng Siguro ang mindset ni technician sa lalaking manok mapalong. Well, totoo 'yon. Malago yung palong ng isang lalaki kapag ikukumpara mo dun sa babae during growing season, growing period. Yung kapag pinapalaki pa lang po natin sila para maging RTL. Mas malago po yung palong ng lalaki. Pero pagdating po sa edad na, tamang edad, 16 weeks, ganyan po, going up, 18, 20 weeks, ganyan po, 22 weeks. Siyempre po, yung palong ng babae, malalago na rin. Ngayon, kung hindi ka marunong na mag-identify ng lalaki at babae at ibibase mo lang dun sa palong na malalago, siyempre sasabihin mo na lalaki yung mga manok na yon. Dahil hindi mo naman sigurado or hindi ka expert. Wala ka namang alagang ganun. Ayan. So, ang mahirap dito sa mga technician na to, basta lang na hindi nila tinitignang mabuti. Sabihin na nating malinis yung intensyon nila, wala naman silang mali siya. Pero sa ginawa naman niya dito sa subscriber natin, sinabi niyang lalaki, tinabi tuloy ni sir yung mga manok na dapat mangingitlog na. Kasi nga po, yung mga manok na sinabi niyang lalaki, yun yung malalago na yung palong, yun na po talaga yung mga mangingitlog na manok. Kaya lang itinabi, o di na stress, hindi na pinakain, halos walang pagkain, makita nyo po yung nasa video, wala din pong tubig. Kasi nga po, ang akala rin ni sir, base doon sa sinabi ni technician, lalaki yan. So, kahit ako rin, bakit ko papakakainin? Pero dito sa topic natin na to, ang nagkamali dito, si technician. Ayan, kaya sana wag tayong padalos-dalos. Tignan muna nating mabuti bago tayo mag-comment. Ganyan din yung sa mga Facebook yung pag may nag-comment, pag may nag-post, matagal pong mangitlog yung manok natin, ganyan. Hindi kaya nadaya kami, hindi pare-pareho yung edad. Ako po, hindi po ako nagko-comment ng ganun, not unless na nakita ko yung itsura, natanong ko yung sitwasyon kung ano. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, palagi kong sinasabi, doon na lang sa 16 weeks. Yung RTL na 16 weeks na dineliver sa inyo, mag-uumpisang mangitlog yan in 2 weeks. May paisa-isang mangingitlog. Subalit, kapag hindi kondisyon yung manok, let's say sinipon, nagkamalarya, so sigurado po yan 18 weeks wala pang mangingitlog. Kasi nga po na-stress sila. So kailangan muna nilang mag-recover. Ganun po. Ngayon, maraming makikisawsaw. Diba? Maraming mga nagko-comment. So hindi po maganda yung ganon. Yan. Isa na naman pong example dito tungkol sa mga technician na yan. Meron tayong subscriber dito from Bugalyon, Pangasinan. Anong apelyido nito ni sir? Sorry po. Iniisip ko.
Alpiche, yan. Si Mr. Alpiche, meron po silang parang 2,000 heads na ata yung RTL nila. Yung unang batch po nila, nagpapunta sila ng technician dun sa kanilang farm para tignan kung ano yung magandang igamot. So, syempre, hindi rin natin ma-blame kumbaga kung ako, sabihin na natin kunwari doktor ako, di ba kailangan rin natin kumuha ng second opinion. Halimbawa, pag sinabi kong painumin natin ng enrofloxacin or ipakainin natin ng layer 1, minsan din, nagtatanong din tayo sa iba as yung second opinion. So, itong si Sir, nagpunta sa isang poultry supply rin, pinapasyalan sa technician. Ngayon, nakita nung technician na may sipon. So, anong ginagawa nyo? Sabi raw niyang ganon. So, sabi ni Sir, nag-antibiotics ako, sabi raw ni Sir. Dahil yun yung sinabi ko raw, yun yung sinabi ni Mang Mags. Ang sabi nung technician, ay naku po, wag nyong antibioticsin yung mga manok ninyo. Sabi raw niya kay Sir, bakit? Kasi kapag in-antibiotics ninyo, hihina sila sa pangingitlog, sabi daw nung technician. So, ano pong gagawin namin? Sinabi niya na i-vitamins daw, i-double dose. So, si Mr. Alpiche, nakwento niya sa akin nung umorder ulit sila ng pang second batch nila. Nakwento niya sa akin yun. So, ako naman tahimik lang, napapangiti lang ako. Tapos siya rin yung sumagot. Sabi ni Sir Alpiche, sabi niya, yung technician na yun, yung kausap ko, medyo hindi rin nag-iisip, sabi niya. Actually, sabi niya, loko-loko. Yung exact word, loko-loko rin yung technician na kausap ko. Sabihin ba naman niyang, wag ko daw antibioticsin kasi hindi mangitlog yung manok. Kung hindi ko antibioticsin, yung sipon ng manok ko hindi gagaling. Kapag hindi gumaling, yung mga manok ko mamamatay. So, pag namatay yung manok ko, sino pang iitlog kung patay na yung mga manok ko? Sabi niya ganon. So, nagtawanan na lang kami kasi si Sir Alpiche, sabi na nating first timer niya sa manukan, sa layers, pero expert naman siya sa baboy. So, alam din niya, di ba? So, parang napaka-basic din. Hindi mo pa inumin ng antibiotics, may sipon. Kasi nga, pag nagpainom tayo ng antibiotics, sinasabi nga nila na hihina sa pangingitlog. Totoo yan, hihina sa pangingitlog. Pero pag di mo in-antibiotics, hindi gagaling, lalala yung sakit, lalala yung sipon, hanggang sa mamamatay yung manok. So, dapat i-antibiotics po natin. So, yung mga ganun, yun pa yung technician na naman po yan. Ayan. So, dito po sa vlog natin na to, inilabas po natin to para at least magbigay ng rin to, kumbaga, babala sa atin na may mga ganito rin palang cases, Kasi syempre nga po, sa layo nyo rin, hindi ko rin naman kasi mapasyalan yung mga ganyan. So, kailangang may mga ganyan rin na humihingi ng second opinion sa mga ibang tao na ine-expect nila or inaasahan nila na makakatulong. Kaya lang, imbis na makatulong, mas mag-worsen sa problema. So, ganun po yung nangyari dito. Nireplyan ko na po si Sir, sinabi ko na mga babae yung mga manok ninyo. Hindi po lalaki ang mga yan. Ayan, so, yung bandang taas ng video, pinakita niya, malilit yung palong. Yun daw yung mga babae. Siyempre, maliit lang yung palong nun kasi nga, hindi pa nga mangingitlog yun. Yung mga nasa baba, malalaki yung palong kasi sila na talaga dapat yung mangingitlog or nangingitlog as of today. Kasi nga po parang 23 weeks na ata yung manok nila bilangin ko po mamaya. Ayan, so kanina may nag-comment, sabi niya, parang kapatid ata ng mga manok ko yan, sabi ni Ma'am Digna Caparas, which is, tama nga naman, dahil July 20, kumuha ng manok si Ma'am Digna sa akin. So, yun yung napansin niya na kapatid daw ng manok niya. Pero yung sa lalaki, hindi niya rin masabi kasi wala namang lalaking dumating sa kanya. Ayan, so, ganun po. Hindi naman intention ni Sir na pero yun nga, ang lang yung sa technician. So, at least,
ano rin pala tayo, mag-ingat po tayo, ano po. Ayan. So, dun sa mga may mga alaga ng manok dyan, tignan nyo po yung nasa video, may kukumpara nyo naman dyan sa mga manok ninyong alaga nyo. Ayan. At kung pa isa-isa lang yung mga lalaki, sakaling meron, siguro sa 20,000 heads na dineliver ko nung July 20, baka wala nga pong lalaki na naisama ng accidentally sa delivery. Kasi nga po, inuulam yan nila Mickey. Kinakatay nila. Nag-aagawan. Tinatago pa nga yan sa akin. Ayan po. So, pero sakaling may mapasama na isa, okay lang po yan. Okay lang po yan na mapasama dyan. Kasi nga po, kapag matagal na kayo sa vlog natin, yan yung nag-i-induce din sa mga girls natin, sa mga manok natin, sa mga dalaga natin, 'di ba, sa mga RTL. Na kapag may lalaki, yung mga pareho lang yan sa tao. Kapag kaming mga lalaki, pag medyo nakakita ng mga sexy ganyan, medyo mapapatingin ka, 'di ba? Mapapatingin ka. Kayong mga babae rin, ganun rin naman kayo. Kaya lang hindi kayo pa obvious. Hindi kagaya naming mga lalaki na wow, ganun yung very vocal sasabihin na wow, ang ganda, ang sexy, ganun. Pero kayong mga babae kasi tahimik lang kayo. Ganun. Makita nyo lang, wala lang, ganun. But deep inside, alam niyo na gwapo yun. Di ba? Yan. So, itong mga manok naman, pag nakakita ng lalaki, lalo na pag sa umaga tumilaok, so ganado sila. Pakyut sila, pakyut sila. O, yan. Maya-maya, mangingitlog na. Ayan. So, ganun lang po yan. So, okay lang po na may paisa-isa. Ayan. Wag lang po yung sobrang dami. Ayan. Ayan. So, sana na nabigyan ko po kayo ng idea sa topic po natin for today. Yan. At paki-comment na lang po kung anong masasabi nyo, kung lalaki ba yan o babae. Ayan. At saka mapansin nyo rin, wala tuloy pagkain yung mga manok, kawawa sila. Ayan. So, thank you po. Mabuhay po tayong lahat at God bless.